Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na pagdiriwang. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ng Regacho family, Panlaki family, Dorado family, Lydia Kaskasan and family, Gillette Yupanco, Angela Recafrente and family, Cervantes family, Rigodon family, Leonida Patrolia and family, Pilar Zita, Michelle Vargas, Mrs. Edita Tolentino, Darren and Rem Aceveda, Aceveda family, Joseph Buenaventura and family, Jillian Logan and Franco Bilbaeno, Raymond Agoot, Modesto and Carolina Bilbaeno, Ofelia Liwanag and family. Natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ni na Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Recla, Hasmin Sebeldia Lim, Catalina Alba, Mardy Agtarap, Raquel Ricablanca, Leia Rose, Eduardo Salido, Ramon and Elise Lim, Emmanuel Bueno, Emmeline Tamayo, Romeo Regacho Jr., Betty Ong, Feli and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Armelo Gabriel, Teddy Neil Baguio, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modesto Bilbaeno, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Emalia Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Vito Agan, Gian and Arlene Villanueva, Solomon Paranas Sr., Elio, Estelita, Ruth, Charles T., Mila Benigno Nathaniel Paulo, Aljon, Gerald James Raon, Raon family, Balyeser family, Erlene Daliwag, Alejandro Herrera, Emma Alising, Rowena Luna, Daniel Hanuelas, Josephine De Guzman, Marcelino Basco, Telma Bertirbo, Leonora Villaruel, Violeta Manrisa, Zia Angela Casiedo, Annabeth Luce, Kyle De La Cruz, Ignacio Javier, Vilma Arroyo, Marcelina Dayanan, Lay Eranista, Angelito San Gabriel Acompañado, Aurora Agudo, Maricar Hagio, Romel Coronel, Raymond Lauron, Manuel de los Santos, Erlinda Alberto, Melesio Bulong, Melda Sumagpao, Eufemia Poblete, Aurora Guzman, Wilma Domingo, Judith Denise, Cristuta Davis, Abby Beris, Violita Samio, Elsa Ponteres, Jonathan Agravante, Zamanta Cuadro, Jerry Legaspi, Esther Maranan, Siv Kuwasay, Melchor Gadi, Alex Quirante, Nathalie Pineda, Enrique Alfaro, Lucita Gatchalian, Timothy Paul Lim, Liza Ching. Natatanging kahilingan ni na Francis and Philip Molina, Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Lydia Kaskasan, Cecil Rigodon, Maria Therese Dizon, Rosalina Aguirre, Felisa Casamayor, JC Buluran Salonga, Remedios Fajardo, Sebeldia, Nelita Labong, John Mark Ramirez, Jasper J. Roda, Irma Ramirez, Maria Orquídea and Cian Samson, Cora Claudio, Cecilia Rigodon, Len Borromeo, Nicole Casamayor, Rodelio, Keith and Rodolfo Quizon, Pristina Luna. Ng mundo.
Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kulungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, San Miguel Arcangel, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo.
pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing kura paroko, Reverendo Padre Daniel Volter Huy. Umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginooy dinggin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban.
Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo, upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan, sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng talang nagniningning sa kalangitan. Samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay maipagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Ikinagagalak ko at hinahatian ko kayo ng aking kagalakan. Kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod ng inyong pananampalataya sa Diyos, kung magkagayon, dapat din kayong magalak at hatian ninyo ako ng inyong kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Pangnooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Tugon, Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puon hinihiling, ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay mata mo. Tugon, Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Tugon, Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Wikay mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba mauupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya ay kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti
kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po sa lahat ng mga nagsisimba sa kani-kanilang mga tahanan. No? Yung mga nandyan na naririnig tayo sa iba't ibang barangay, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nagsisimba sa kanilang mga tahanan, kasama po kayo sa aming pagdiriwang. Hindi lahat ng sumusunod kay Jesus ay kanyang tagasunod. Yung iba, mayroon lang hinahangad. Yung iba, mayroon lang gustong mapala. Ito po ang aral na nais patungkulan ni Jesus sa mga taong sumusunod sa Kanya. Literal na sinabi sa ating ebanghelyo na napakaraming tao ang sumama kay Jesus. Ilan daw pong tao ang sumama kay Jesus? Hello? Marami. Ilan yung madami? Okay, siguro, hindi mabilang, no? Pwede namang sabihin 10. Pwedeng sabihin 20 o 1,000, pero hindi. Sinabi ng Ebanghelyo, napakaraming tao ang sumama kay Jesus. Iniisip ko dito, yung piyesta ng Nazareno. Alam niyo ba yon? Pamilyar ba kayo? Ilang tao nandun? Dami, di ba? Hindi mabilang. No? Hindi mahulugang karayom. Parang ganun. Imagine niyo, napakaraming tao ang sumama kay Jesus. Sumunod kay Jesus. At sila, yung mga tinuruan ni Jesus. Habang naglalakad si Jesus, susunod-sunod sila sa likod. Kaya nga, humarap sa kanila si Jesus. At sinabi niya ang 3 bagay. 3 bagay para maging tunay na alagad ni Jesus. 3 bagay. Ang sabi niya, para maging tunay na alagad, kailangan ibigin siya ng higit sa lahat. Sabihin niyo nga po, ibigin. Sinabi ni Jesus, hindi maaring maging alagad ko ang sinumang hindi umiibig o ang umiibig sa kanyang ama at ina, sa kanyang asawa at anak, sa kanyang mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ito po ang ibig sabihin ng pinakamahalagang utos ng Diyos. Ang ibigin ng Diyos ng buong isip, ng buong puso, ng buong lakas, at ng buong kaluluwa. Walang alagad na nagmahal ng iba ng higit kaysa Diyos. Dahil hindi pwedeng hindi una ang Diyos. Hindi sinasabi ni Jesus na huwag mong ibigin ang iyong asawa. Hindi sinasabi ni Jesus huwag mong ibigin ang iyong anak o kapatid o kapamilya. Hindi po. Ang sabi ni Jesus, ibigin mo ako ng higit sa kanila. Yang asawa mo, pwede kang iwan. Totoo po ba yon? Parang ayaw nyo maniwala. Yang anak po ninyo, paglaki ng mga yan, iiwan kayo niyan. No? Pag nagkapamilya na yan, sino na ang pipisanan niyan? Eh di yung mga asawa niya.
yung kanyang mga anak. Di ba? Father, ibig mo bang sabihin mangangaliwa ang mister ko? Hindi po. Mamamatay yan. Hindi ko alam kung sino mauuna, kayo o siya. Jack and Poy na lang po kayo, hindi ba? Talagang ganun no? Iiwan tayo ng mga yan. Pero nung sinasabi, ang Diyos, kailanman, hindi ka iiwan. Kaya siya ang mahalin mo ng higit sa lahat. Mahalin mo ang asawa mo. Pero dapat higit ang Diyos. Mahalin mo ang anak mo. Pero dapat una pa rin ang Diyos. Dahil sabi ni Jesus, hindi ka pwedeng maging alagad kung hindi mo ako iibigin ng higit sa lahat. Pangalawa, sabi ni Jesus, ang isang tunay na alagad, papasanin ang krus at susunod kay Jesus. Sabihin nyo nga po, krus. Isang katangian ng pagiging alagad ay ang pagpasan ng krus. Sapagkat walang alagad ang sumuko sa kanyang pinagdadaanan. Walang alagad ang kinatakutan, ang kahirapan. Takot ba kayo maghirap? Hindi. Hindi tayo takot. Mahirap naman talaga tayo, di ba? Wala na tayong kinatatakutan. No? At dahil ang isang alagad, handang harapin ang anumang mahirap na laban. Ang krus ay simbolo ng pag-ibig ng Diyos. Tignan nyo ang krus. Yan ang simbolo ng pag-ibig ng Diyos. Hindi lang pinasan ni Jesus, kundi namatay siya sa krus. Alang-alang sa pag-ibig sa atin. Ibig sabihin, kung anuman ang pinapasan na krus, basta't may pag-ibig, ito ay gagaang. Gagaang. Alam niyo po ba kung ano ang krus ko ngayon? Tanungin niyo po ko, ano, Father? Itong bago kong parokya. Tatawa tayo, no? Huwag niyo pong isipin na pabigat kayo. Hindi po. Kasi ganun ang isip natin Pag may krus tayong pasan, isip natin, pasan-pasan na mabigat. Hindi. Ibig sabihin ng krus, pagsubok. Huwag mong sabihin pabigat. Pagsubok. Pagsubok ito sa akin, first time ko na maging parish priest. At papasanin ko ang krus na ito. Pero dapat may pag-ibig. Anumang krus na pinasan na may pag-ibig, gagaang. Kaya nga, nung nililigawan ka pa lang ng asawa mo, niligawan po ba kayo? Saan kayo sinusundo? Sinundo ka ba mula Bulacan hanggang Manila? Di ba pag ganun, ang dali-dali, ang gaang-gaang, kaya mong gawing malapit ang Bulacan sa Maynila. Bakit? May pag-ibig. Kaya mong mag-igib. Kaya mong ipagluto. Kaya mong maghirap. Ang dali. Kasi may pag-ibig. Nung wala ng pag-ibig, ang layo ng Bulacan. Ba't kita susunduin? Ang traffic, lumuwas ka dito. Di ba? Nung wala ng pag-ibig, ba't kita'y pagluluto? Bumili ka dyan sa labas. Di ba ganon? Pero samahan mo ng pag-ibig ang anumang krus, gagaang. Yung pinapasan mong krus, sino man yan, ano man yan, lagyan mo ng pag-ibig, gagaang. Alisin mo ang pag-ibig, bibigat. Sabi ni Jesus, kung gusto mong maging alagad, pasanin ang krus at sumunod kay Jesus. Pangatlo, sabi ni Jesus, kung gusto mong maging alagad, talikdan ang lahat sa iyong buhay. Sabihin nyo nga po, talikdan. Ang pagiging alagad ay may paglimot sa sarili. Hindi inuuna ang sarili at kahit kailan hindi makasarili. Dahil ang alagad ni Jesus handang mag-alay ng kanyang sariling buhay.
kung alagad ka ni Jesus, kaya mong talikuran ang lahat. Kaya mong isuko ang lahat. Father, ibig sabihin ba nun, isusuko ko lahat ng ari-arian ko? Ay, hindi naman pwedeng ari-arian lang. Pwede kung gusto mo, pero pwede rin yung oras mo. Magsuko ka naman ng 1 oras, magsimba ka naman. Magsuko ka naman ng kapraso mong lakas, mag-serve ka naman. Magsuko ka naman ng kapraso mong panahon. Magrosaryo ka naman. Yung mga simpleng ganyan, pagsuko. Pagsuko. Hindi ka pwedeng maging alagad ni Jesus kung wala kang tinatalikdan sa iyong buhay. Father, maglalaba muna ako bago magsimba. Ay, isuko mo muna yung labada mo. Simba ka muna. Una muna si Jesus, mamaya na yung labada. Father, magtitinda pa ako. Makakabenta ka. Pag magsisimba ka muna. Father, mag-aaral pa ako. Ay, dadali ang pag-aaral mo. Magdasal ka muna. Ganyan Kailangan una. Talikdan ang lahat sa iyong buhay. Kaya ini-imagine ko, yung mga taong maraming sumusunod kay Jesus, siguro, nung narinig yung 3 ito, tingin nyo ba may natira? Hello? Tingin ko, isa-isang nag-alisan. Bakit? Dahil sumunod lang sila kay Jesus, dahil meron silang gusto. Meron silang napapala. Meron silang kahilingan. Kayo po ba nagsisimba dahil gustong maging alagad o dahil mayroon kang hinihiling lang sa Diyos? Ang tunay na alagad, hindi lang sumusunod, kundi sinusunod si Jesus. Hindi lang sinusundan, ginagaya ang ehemplo ni Jesus. Mga kapatid, lahat ito, tong 3 to, na ipakita ni Jesus. Inibig niya ang Diyos ng higit sa lahat, higit sa kanyang magulang, higit kay Maria at Jose. Si Jesus, hindi lang pinasan ang krus, namatay sa krus. Si Jesus, hindi lang tinalikdan ang lahat sa kanyang buhay, pati buhay kanyang ibinigay. Hindi lahat ng sumusunod kay Jesus ay kanyang tagasunod. Ang ilan, dahil lang may kailangan. Kaya naman, para maging tunay na alagad, si Jesus lang ang gagayahin at titignan. Amen? Amen. Magsitayo po tayong lahat. Lumapit tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo kay Kristo ng hindi pabago-bago at makatugon sa mga hamon ng pagiging alagad. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patuloy na magpakita ng tunay na pagiging alagad. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. At tinawang iwaksi ang pananalig sa mga material na kayamanan at matagpuan ang tunay na katatagan sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi tumalikod sa mga pagsubok at sa halip, harapin natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may pinapasang krus sa katawan, isip, o sa espiritual na paghihirap, naway matutong lumakad sa mga yapak ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin.
ang ating mga yumaong kamag-anak at kapatid na nagpasa ng krus ni Kristo sa mundong ito, naway maging maligaya na sa walang hanggang kasiyahan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, alam mo ang marami at iba't ibang pangangailangan namin sa buhay na ito. Bigyan mo kami ng tapang upang pasanin ang aming krus at sumunod sa mga yapak ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin aming buhay, Blessed be God forever. bawat galang at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo Blessed be God forever. ilalagay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Lataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin sina June at Kramer na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Habang alipin sa bahay takin, kus ng landasin, galakayakin, hapis ay di Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa.
Mga kapatid, ating pag-ukulan ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, hali kayo at samahan. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamitin ng may kapal. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, iniahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awat pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang simanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na pamilya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balitang kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan